So what's up guys, welcome po ulit sa ating channel. Bago ko po simulan yung video na to, gusto ko lang mag-thank you sa ating mga subscriber. Thank you po sa pag-subscribe ng channel ko guys. Thank you so much. So again, ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung ano yung laman ng ating Toyota Hilux Conquest. So simulan po natin sa kanyang steering wheel. Okay, wow. Yan po steering wheel nya. Yan po distin nyo. May mga po buttons na po dito na kung gusto nyo malakas na volume, mahina, dito po. Magpalit po kayo ng music. Ito po nga side arrow na to, dalawa. Ito yun po yung mode kung saan magkoconnect po din ito sa stereo nyo. Kung i-hold nyo man to, mag-mute din. At kung may tatawag sa inyo, kung nakakonect kayo dito sa tawag dito sa sasakyan, dito po, pwede po dito mag-voice command po kayo. Nasagot po kayo ng tawag, dito din sa baba. Ito po yung mga niya dito sa dashboard controls nya. Ito po, tapos pindutin nyo ito, bagbabak din. Ito po yung lane departure din nya. Ito po yung sensor, ingat lang po dito baka mapatay nyo to. Safety features din po to. At dito naman po na side, ito po yung para sa nya, sa side mirror nya. Tingnan nyo po, magko-close, open po siya. Pasensya na po, medyo madumi po yung sasakyan kasi bago po ito. Bagong bagong order. So ito po, pag binaba po to, magsisirado. Pag pinindot mo naman pataas doon, mag-open siya. Ito na naman po sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung kumbaga tawag dito, joystick ng salamin po ng ating side mirror. Ibig sabihin po ng L left, R as right. Kung sa left po kayo, mag-adjust, pindutin nyo lang po, wait lang po pindutin nyo lang po yung left, paikot doon, paikutin nyo lang sa left, paikutin nyo lang po doon, so paikutin nyo lang po, straight po yan, naka straight po yan, tapos kung ipagalaw nyo yung kaliwa, ngayon lang sa left kaliwa. At ang mechanics po nito is pa-cross, up, down, left, right. Ganun po yung mechanics nito pagkatapos yung iikot kung saan kayo mag-a-adjust. So halimbawa ito nasa left, kaliwa, yan, mag-a-adjust yan, pa-cross yan sa pataas naman, tapos pababa. So kung doon naman tayo sa right po, ikot nyo lang po yun ng right, tapos yan po, gagalaw din po yan, up and down. Yan po. So bago pa po itong model natin, bago pa itong bagong order pa po ito. Tsaka dito po yung mattings nya, tas yung po nya, stereo. Naka po tayo dito, naka screen type. So ayan po, pindutin nyo lang po. May Bluetooth, may po tayo, parang ng GPS dito. Tapos may USB port din, may USB na rin dito kung may USB kayo. Ito po yung buttons niya na may auto. Minsan ginagawa ko po dito talaga, nag-auto lang ako, tapos saka ko na lang tatansyahin kung medyo mas malakas. Ito po, manual low ko na lang po. Yan, manual low na lang po yan. Itong dalawa po to, temperature po yan, at temperature po yung dalawang to. Again po, yung dalawang to below, pag inikot mo, temperature po yan. Ito din po, ito po yung buga ng hangin, bugahan ng hangin ng aircon. Minsan yung iba kasi nasisirado nila to, kaya nagtataka sila pagbili nila ng unit po dito sa amin, sa Toyota. Yung mga hindi lang nakakalam, yung baguhan pa lang sa mga pickup, napapatay nila to.
Tapos nagtataka sila ba't wala daw walang hangin. Ganon. Ina-explain lang po namin ito agad. Tsaka tinitingnan ko din kung ano yung mga nakasirado dito. So ingat lang po na huwag na ito ma-down sa para po di po kayo ma-alarma kung bakit hindi lumalamig o walang hangin sa po nyo, aircon. Ano pa ba? May BSC po pala dito. Ito po. Again po, dapat naka-on to kasi ito yung parang sensor din ninyo kung magpa-park kayo at mag-atras o yan po, atras o abante. Magtutunog po kasi ito kung sakaling kunti na lang yung distansya doon sa pagitan ng pader o kaya ng kung anong bagay na kung pwede kayong mabangga at may tao ba din sa likod. Kahit madetect po ng sensor ng sasakyan natin. Tsaka dapat naka-on lang dito kung nakakulay green. Huwag nyo po ito ngayon lang naka-off. Safety features din po yan. Tapos ito yung view. Pag pinindot nyo po yan, yung screen dun sa natin stereo, makikita nyo po, tignan nyo po, pipindutin natin. Yan po. Mag-iiba po. So makikita nyo po yan. So pag yan, nyo, pindot nyo pa po. Sa dalawa na yan, tatlo, babalik na po. Tsaka ito po yung basic natin, dapat naka din yan kasi ito importante po ito. Kung nakikita nyo to sa side mirror, yan kung nakikita ito po yung parang iilaw po yan, iilaw yun kung overtake kayo or may overtake sa inyo, ilaw po yun kasi alarm, kumbaga sensor po yun na para ma-aware kayo bago kayo mag-overtake o kung may overtake po sa inyo, dapat naka-on lang di po yan. So ingat lang po, baka mapatay nyo yan, matama ng tuhod nyo kung sakali man lang. So may dalawa lang po din tayo dito buttons na kung gusto nyo na i-commode, pinutin nyo lang po yan, tapos lalabas yan sa nyo, dashboard eco. Pag pinatay nyo ulit, ay pinindot nyo ulit, papatay, wala, normal. Tapos yung power mode, yan po, pag papatay nyo, pindutin nyo lang ulit. Nga pala, sa next video ko na lang po i-explain yung mga ibang features dito, kung ano ang ibig sabihin po. Halimbawa lang po ng power mode at saka ng eco mode, kung para saan o kung kailan po sila gagamitin. Sige po. So ito po yung design ng ilaw niya sa loob, design po ng sunblock niya, ano tawag dito, basta yung po tawag dito, ano bang tawag dito yung parang kalimutan ko yung term nito basta pang to kung hindi kayo masilawan, kalimutan ko yung tawag dito. Ito po, yung passenger lang po natin yung may salamin, siyempre normal. Minsan kasi may din salamin dito sa driver side pero usually wala talaga. Siguro ang purpose po nito, hindi lang po siguro, pero based po sa pag-unawa ko po kung bakit walang side mirror, salamin sa driver side, siguro para iwas din sa disgrasya, baka kasi lagi magsasalamin ba habang umaandar. Yun lang po, paki-comment na lang po kung ano po talaga ibig sabihin ng walang salamin dito sa driver side. So side mirror, rear mirror po niya, ito po, nai-auto na po yan, may naka-auto na po yan, naka-auto. Ayun po, may auto po yan, auto po yan, naka-auto na po. Ayun.
Ito pa rin po, may compartment po siya dito. Lagyan ng ating mga manual po natin, mga manual ng sasakyan na yung mga libro na maliliit, warranty booklet, gano'n. Saka dito din po sa taas, minsan talaga mostly nakikita ko at saka napapansin ko talaga pag napapasilip ako sa sa mga nagpapaservice sa amin, nakikita ko talaga na itong ginagawa nila dito sa compartment sa taas, nilalagyan ng mga papel kung ano-ano, para po sa kaalaman na may mga ganitong sasakyan, mga pick up, huwag nyo po to lagyan ng mga kung ano papel, kasi hindi po to lagayan ng mga papel, lagayan po ito ng tubig o soft drinks o basta mga iinumin. Pwede po kasi itong magawa, pwede po kasi ito napaglagyan nyo ng mga inumin nyo na kung gusto nyo lumamig. Dito po, ito lang po yung ito po yung niya, nabasa ng niya, hangin na malamig, yung parang mini refrigerator niya ba, lang. Huwag nyo po itong lagyan, kasi para lang po talaga sa mga inumin. So po, sa ngayon yun lang po muna. So ito po yung design ng upuan niya. Yan, makikita nyo guys. Sa kung labitin kayo guys, again, subscribe lang po tayo sa channel natin, at saka share na lang po sa lahat ng dyan nakapanood ito. Comment naman po, baka may gusto kayong makita, may gusto kayong silipin na Toyota models pa. Comment lang po kung ano yung gusto nyo makita sa loob ulit. Papakita natin. Suggest po kayo kay iisa-isahin ko po yan, ha? Sige, hanggang dito lang po. Thank you ulit guys.